Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong mid-November bonus reading para po sa inyong problem solved and manifestations confirmed. So today, Scorpio, tayo ay mag-manifest para sa buhay mo. Okay? So let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Queen of Cups. Beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa buhay mo when it comes to your manifestations and problems, the Fool card. Be lovely, beautiful, beautiful, beautiful. In the area of what you need to do, you have the Queen of Wands. Yes, very, very beautiful. In the area of what you need to focus on, you have the Page of Cups. In the area of what's coming in, you have the World card. In the area of your divine messages, meron po kayong the Devil card. Interesting. In the area of your fortune, you have the Two of Swords. Beautiful. In the area of your near future, meron po kayong the Chariot card. Yes, yes, yes. Ang ganda. Ang ganda-ganda. In the area of what's missing, ano yung kulang na ingredient sa buhay ni Scorpio para talagang masolve na yung problema at makuha na yung minamanifest, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Scorpio, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako sa tuwing meron tayong free reading for Scorpio dito sa ating channel. So thank you po sa tuwing hindi kayo nag-i-skip ng ads. So, at the background of your energy, the Ace of Cups. Something is coming in. Kitang-kita ko rito, may darating sa buhay mo. Maaring new opportunity, new love, new sideline, a new blessing. And at first, parang matatakot ka, kakabahan ka, halo-halong emosyon, no? Kung kaya ko ba to, akin ba talaga to, ma-overwhelm ka sa pagdating nito. Pero sabi na yung spirit guides, follow what makes you happy. Okay? Kung bukal sa puso mo na gawin tong bagay na ito, puntahan yan, yakapin to, gawin mo. Because dito mag-uugat yung totoong kaligayahan mo at success mo. So, narinig ko rito, follow your heart. Follow your heart in everything that you're doing. Because doon ka talaga dadaan patungo sa tagumpay mo this time. Nakita ko rin talaga dito yung salitang bukal sa puso. Huwag ka daw mapilitang gawin yung mga bagay na ayaw mo or hindi mo gusto talaga. Don't let other people control you. Ask yourself, what do I want? Saan ko gustong pumunta? Ano yung mga bagay na gusto kong makamit para sa sarili kong kaligayahan? Okay? So, napaka-importante niyan. Mamaya, ika-clarify natin to as we go on in our reading. But first, in your core energy, your current situation, Queen of Cups, puso and puso. Both cards are telling you, nurture what you love. Follow your heart. Meron kang gustong gawin na siguro kakaiba sa gusto ng ibang tao, or hinuhusgahan ka, yung mga desires mo, no? Hinuhusgahan ka ng iba na parang, ano ka ba Scorpio? Ba't mo ginagawa yan? Ba't yan ang gusto mong gawin? Maraming mga questions sa paligid. Pero alam mo ikaw sigurado ka sa gusto mo Alam mo yung mahal mo, alam mo yung gusto mong gawin. And once and for all, gusto mo namang sundin yung puso mo. Na hindi mo kailangang unahin or i-big deal or maapektuhan ka ng mga sasabihin ng iba o judgment ng iba. Your win, your success will come from you. So, sabi rito, pangalagaan mo yung mga bagay na gusto mo. Listen to yourself. Love what you want and nurture what you want. Okay? Clarify natin yan. Queen of Cups, pa-clarify spirit guides ni Queen of Cups for Scorpio. Siya nga pala Scorpio, since ito po ay manifestation reading, so isulat mo naman sa baba yung mga manifestations mo. Gawin mong manifestation board yung ating comment section. Isa sa mga paraan para matupad ang manifestation, pagsusulat. So, go on. Feel free po. Isulat mo dyan, I manifest to have this. I manifest makuha ko na yung visa ko, mga ganyan. So, go on. Feel free po. You can do it on my manifestation board sa ating comment section. And it will come true. Queen of Cups, the Emperor card. Yes, maging matapang ka daw this time na ibalik yung control sa buhay mo.
no? Kung dati sanay na sanay ka na sumusunod lang sa gusto ng iba, sa utos ng iba, sa judgment ng iba, no? Dati madali kang ma-persuade sa sasabihin ng ibang tao sa iyo. You're very people pleaser dati. Pero ngayon sabi rito, tapangan mo ang sarili mo. Bring back the control in your life. What you want, you want. No? Ngayon panahon na para actionan daw yung mga bagay na talaga namang tawag ng damdamin, tawag ng puso, bukal sa puso. Okay? So, narinig ko na sa'yo ang bola, Scorpio. Pakinggan ang puso. Alamin ko ano ang gusto at ayaw. Para magiging madali sa'yo ang mag-decide. Nasa fortune area mo. So, napakaganda in your part. Okay? In your blockages, ano yung humaharang sa buhay ni Scorpio? Sacred boundaries, respecting and honoring your limits sets you free. Assertiveness and self-care. Sabi ko nga sa inyo, baka nitong mga nakaraang buwan, nakaraang taon, nasanay ka na laging pinapakailaman ka ng ibang tao. No? Parang lagi silang may opinion sa buhay mo, sa pangarap mo, sa career mo, sa pagmamahal mo, sa damit mo. No? Lahat sila may opinion at gusto nilang ikahon ka sa gusto nila. So ngayon, sabi na yung spirit guides, mag-set ka na ng boundaries. Kailangan mo daw i-assert yung respetong dapat binibigay sa'yo. Matuto kang maglagay ng harang against them. Na parang, oy, sobra na kayo. I want to live my life. I want to bring back the control in my life and follow my heart, follow my happiness. So paano mo gagawin yan? Paano mo susundin yung puso mo kung wala kang sineset na boundaries against doon sa mga people na hindi ka kayang respetuhin sa mga gusto mo. Okay? Another message of deception. A slippery slope erodes trust. Honesty fosters connection and authenticity. Integrity, transparency, and trust. Sabi dito, buwagin mo na yung mga bagay na hindi totoo. You need to be honest with yourself. Honest ka dapat sa pangarap mo, sa gusto mo, sa ayaw mo. Kasi pag honest ka sa lahat ng bagay, magiging madali sa'yo na habulin, puntahan yung talagang pangarap mo. Okay? In your blockages, you have the Fool card. Sabi dito, takot na takot kang sumubok ng bago. Meron kang gagawin eh. Meron kang malapit sa puso mo na parang gusto ko to i-try, gusto ko tong yakapin, gusto ko tong simulan, pero parang wala kang ginagawa to make it happen. Maybe, until now, you're still afraid of other people's judgment. O kaya, takot na takot kang sumubok because of failure. Naiintindihan naman kita, nakakatakot naman talagang pumalya or matalo sa isang bagay. Pero ito daw kasi ang pumipigil sa'yo para makuha mo yung manifestations mo at masolve na yung mga problema mo. Takot kang humakbang. Takot kang sumugal. Takot kang mag-try. If you could just open yourself and be a go-getter. Sabi mo, try ko lang, subukan ko lang. Siguro naman meron ako makukuha dito. So this time narinig ko, laksan ng loob and take a risk. Be adventurer this time. Okay, Scorpio? So Scorpio, 10 kayo nanonood ng ating reading today. Comment down below. 10 kayong parte ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating special reading for Scorpio. Feel free po na isulat nyo sa baba. Okay? Full card. The Ace of Cups. Yes, wow. You need to follow your heart talaga. Yun ang problema mo this time. Ayaw mong sundin yung tawag ng damdamin. Ako makatok na eh. Ito daw talaga yung magpapaligaya sa'yo eh. Yung darating na ito eh. Pero ayaw mo hakbangan, ayaw mo solusyonan, ayaw mo yakapin, no? Pero ito talaga yung magbibigay sa'yo ng bagong simula at success moving forward. Oh, umuulan sa labas, Scorpio. So ito yung isang indikasyon para sa'yo na merong paparating na blessing. Pero tinuturing mo siya as abala, tinuturing mo siya as problema, tinuturing mo siya as discomfort. Pero now, tinatawag ka talaga na laban, so good, try lang natin. It could be good for you, okay? In the area of what you need to do, Queen of Wands, tapang, confidence, believe in yourself. Na maabot ko to, makukuha ko to, hindi ako matatakot sa sasabihin ng iba, I will make things happen for myself. Kaligayahan ko muna ang dapat mauna more than the negativity of other people. Sabi na yung spirit guides, think positive. Okay? Dapat positibo ka lamang. Huwag mag-iisip ng nega kasi yan ang kalaban mo this time. Pinapangunahan mo ng nega yung isang magandang bagay. So ngayon,
move forward, chase your dreams, taas noo, believe sa sarili, maging delulu ka this time so that you can achieve the goal na gusto mo, okay? Clarify natin yan. The Queen of Wands is being clarified by the Temperance card. Yes. Now, time na talaga to take action. Kilos, gawa, hard work, believe in yourself that you can create something. Some of you, kayang-kaya naman daw gawin, kayang-kaya naman daw pagtagumpayan, pero dahil kulang ka sa kumpiyansa, naantala yung proseso ng tagumpay mo. So, sabi dito, pag meron kang sisimulan, meron kang gagawin, meron kang bubuin, manalig ka lang sa sarili mo na kaya mo siya. Sabi rito, pagtiyagaan mo ha, wag mo sukuan, laban lang, dire-diretso lang. Continue working on it. Wag ka mag-shortcut. Hindi daw to mabilisan, hindi daw to quick fix or instant, no? Kailangan daw to ng matyagang pagkilos mo hanggang sa maabot mo siya. Okay? Napaka-importante niyan. Tiyaga, sipag, believe sa sarili, yung combo na yan, happiness ang dulot sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Page of Cups. Sabi na yung spirit guides, you need to focus on your own happiness. Sabi rito, mag-let loose ka naman, mag-relax ka naman, magsaya ka naman. Puro ka daw kasi trabaho, seryoso, kayod, dinidibdib mo daw lahat ng bagay. So parang sabi dito, you need to learn to detach yourself from the negativity, from the hardship, from the seriousness of life. Parang i-enjoy mo naman maging bata ka ulit, parang ganun. So sabi rito, maging playful ka ulit, learn to bond with your friends, with your family. Sa trabaho, pag mas magaan ang puso mo, pag mas happy ka, in good mood ka, mas bumubuti yung trabaho mo, kumbaga. Ganon din sa project, ganon din sa mga gusto mo makuha. If this is something na talagang worthwhile of your time, grab it. Nakita ko rin dito parang meron kang unexpected gift. I don't know why. May surprise ang darating sa iyo this time na labis mo ikakagulat. Parang hala, dumating ito na pala yung for me. This is my chance na pala. So, nakakagulat to, nakaka-overwhelm. Sabi ko nga sa inyo, halo-halong emosyon, di ba? So, daanan mo lang yan. This is really good news for you. Kaya yakapin mo, no? Take this chance, take this opportunity. Huwag mo sayangin and it will be something na ikakaganda ng buhay mo moving forward, okay? The Page of Cups. The Ace of Wands, yes. Sabi na yung Spirit Guides, new life, new beginning. Kuha naman tong baon ng sorpresang ito. Maaring mamaya, pagkatapos mong basahin to, biglang tatawag yung kaibigan mo, friend, magabayad na ako ng utang. O kaya, mamaya biglang tumawag yung trabahong matagal mong pinilahan, akala mo, wala ka nang maririnig sa kanila, biglang tumawag at sasabihin, huy, tanggap ka na. So, asahan mo yung mga magagandang pagbabago, yung mga surpresa na naghihintay that will change the development of your life. New life, new beginning ito. Out with the old, in with the new. Kaya kung may mga dapat kang gawin, maging confident ka in your plan, in your ideas, para sumibol or tumubo yung mga bagong pag-asa sa buhay mo. Moving forward, okay? In the area of what's coming in, you have taking shelter. The answers are within. Kung meron kang mga questions sa buhay, paano ba to, nasa sayo lang ang sagot. Sa puso mo. Alamin mo ang gusto mo para madali mong malaman kung ano ang sagot sa buhay. Unknown territory, you are exactly where you need to be. Sabi ko nga sa inyo, panahon na para sumugal. Tumulay sa mga bagong bagay. Doon ka talaga naka-destined. Doon ka talaga nakatadhanang pumunta. Kaya wag mong katakutan yung mga pagbabago. Pag alam mo na kailangan ko na tong sugalan, kailangan ko na tong tulayan, kailangan ko na pumunta doon, kailangan ko nang gawin to, nakatadhana yan for you. Okay? And what's coming in, the World card. Nakita ko rito tapos na yung paghihirap mo sa isang bagay. You are ready to close a chapter in your life. Either halimbawa, tatapusin mo na yung kontrata mo dyan, tatapusin mo na lang yung trabaho mo dito, lilipat ka na, o kaya ready ka na to leave a relationship kasi meron ka ng bagong gagawin na pupuno sa puso mo, no? So, I'm hearing here na ready ka ng tapusin yung isang bagay o isang endeavor sa buhay mo kasi may bagong darating.
So parang ito ay talagang divinely orchestrated for you, Scorpio, na kaya merong matatapos kasi meron kang bagong sisimulan. At yung bagong sisimulan mo na yan, talaga magbibigay sa'yo ng siksik liglig na kaligayahan. So, if something in your life is ending, let it end. So that mag-complete na yung circle dyan at pumasok ka na sa bagong bagay. Okay? Kung ano man yan, trabaho, negosyo, pangarap, love life, no? If something is ending, let it end. Hayaan mo, huwag mong pigilan, huwag mong kontrolin para pumasok na yung bagong bagay na mas higit pa doon sa matatapos. Okay? The World card, the Ace of Swords. Yes, a breakthrough moment ito. Success is on the horizon. Congrats po. So, explain natin to sa'yo ha. I-claim mo to, napakaganda nito. Sabi niyong spirit guides, meron ka daw makukumpleto. Meron ka nang isasara na cycle na pinaghirapan mo, pinagsumikapan mo, tinrabaho mo, maaring talaga napagod ka dyan. There's this completion ako nakita. Talagang isasara na to. And talagang victory to for you. Success and victory. You will win the struggle. You will win the obstacle. So, nakita ko talaga tagumpay to matapos ang isang mahirap na cycle sa buhay mo. A tough cycle ends and victory is coming in. So, moving forward, talaga namang malinaw na sa'yo yung daan para sa buhay mo. So, hindi ka na mahihirapan mag-isip, hindi ka na gulong-gulo, napakalinaw na ng daan. Natatahakin mong bago after completing something. So, congrats po. I-claim mo na to. Claim success, claim clarity, claim completion. It will be for you. Okay? Like this video. In the area for divine messages, meron po kayong take time to breathe out. So, panahon daw to para makahinga ka. Some of you, kung nag-iisip ka, especially here, we have decision cards. Kung nag-iisip ka about a decision at gulong-gulo yung puso mo, halo-halong emosyon, may time ka daw to just relax. Bitawan mo daw panandalian, magmuni-muni ka para makapag-isip ka ng tama, para mahanap mo sa puso mo yung tamang desisyon. You also have conclusions are within reach. Yes, sabi ko nga sa inyo, malapit nang matapos yung cycle, makukompleto mo na. So, paparating ka na sa conclusion at malapit nang matapos yung ginagawa mong yan. Yung pinaghihirapan mo na yan. So, congrats po. In your divine messages, Devil card. Learn to let go and release all the negativity that you have in your life. Negative friends, toxic lover, magulong trabaho, pinapahirapan ka, o maling pag-iisip, pwede rin. Mga maling mindset, mga maling akala, mga panda-down mo sa sarili mo, dapat daw tigilan na yan and make sure na nasa full potential ka. Sabi na yung spirit guides, dapat mo daw i-recognize this time, Scorpio, yung mga rason ng iyong pagkakaantala. Halimbawa, you are waiting for your success. Sabi mo, bakit hindi ako nagkatagumpay? Bakit hindi ako makapasa? Bakit hindi ako maasenso? Hanapin mo yung mga rason kung bakit. For example, late ka magising. O kaya lahi kang nahatakot sumugal sa buhay. O kaya lahi ka nakikinig sa mga kaibigan mong dinadown ka. O kaya lahi kang pinipigilan ng parents mo. So maraming rason, maraming factor. And you need to recognize kung ano yung dapat nang putulin so that you can move on and charge your life to your success. Okay? Ganoon kasimple. Payo sa iyo yung spirit guides. Putulin ang mga humaharang. Putulin ang pabigat. Putulin ang pumipigil sa'yo. Okay? The Devil card. The Three of Swords. Wow. Very, very fitting. Sabi na yung spirit guides, yung mga trauma in the past, yung mga masasakit na pinagdaanan mo in the past, ang humaharang sa'yo. Bigyan ka tayo example. For example, sa isang trabaho, meron kang presentation. Binigyan ka ni boss, sabi niya, Scorpio, ikaw ang magpe-present next week ng proposal for our higher boss, for example. Sabi mo, hala, ayoko po, sa iba nyo lang ibigay. Ayaw mong gawin yung opportunity because sa dati mong trabaho, halimbawa, napahiya ka sa presentation. Sinigawan ka ng dati mong boss, binato sa'yo yung papers, talaga napahiya ka sa harap ng maraming employees. So hanggang ngayon, for example, dala-dala mo pa rin yun. So, pag binibigyan ka ng bagong opportunity sa bago mong trabaho, kinakatakot mo na baka maulit yung dati. So, napipigilan ka, nahaharangan ka. Imbes na atakihin mo yung opportunity, na chance mo na yun to be something better, hinihindian mo dahil sa past mo experiences. So, parang ganon. Example lang yun ha.
So, ano yung pumipigil sa'yo, Scorpio, na nag-ugat before? Halimbawa, meron dumarating na bagong lover, for example lang, potential love, pero nire-reject mo siya kasi takot kang baka lokohin ka dahil yung past lover mo niloko ka. Dala-dala mo pa rin yung pain. Eh hindi naman kasalanan ng bago, di ba? So, humaharang yung mga potential na blessing dahil sa past. So ngayon, sabi na yung spirit guides, maghilom ka na sa nangyari sa past. Learn to forgive yourself, learn to forget. Yun ang paraan para makaalpas ka sa negativity na to at makuha mo na yung full potential mo. So para talagang you need to move on from something so that magdire-diretso yung swerte sa'yo. Okay? In your fortune, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Apple. Temptations will test you. Meron daw mga taong try kang ma-distract. Maaring ito rin yun, the devil card. Tinetempt ka o inaakit ka para malihis ang landas mo. For example, mga inom-inom, bisyo, party dito, party doon, o porke nahirapan ka sa ginagawa mo, busy ka ng manood ng Netflix. So, nawawala yung focus sa isang bagay. So, don't be tempted to do other things. Focus, focus, focus. You have purse, pay attention to your finances. Sabi na yung spirit guides, bantayan ng pera, bantayan ng budget, bantayan ng gastos. Don't have impulsive buying, okay? Most especially kapag emotional ka. Halimbawa, nalulungkot ka today, napabili ka ng 10 bag. O kaya, naiinis ka sa partner mo, biglang nag-mall ka, napabili ka ng 10 damit. So, make sure na wala kang impulsive buying. Bantayan ng pera, bantayan ng budget. You have forest, muddled, unclear thinking. Dapat daw ngayon ay malinaw na ang isip. Magkaroon ka ng kaliwanagan tungkol sa mga bagay na dapat kompletuhin, dapat tapusin, dapat bitawan para makapasok ka na sa next era ng buhay mo. You have bull, do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Yes, huwag kang papapigil, huwag kang papanghinaan ng loob. Labanan ang dapat labanan para magtagumpay ka na this time. In your fortune, the Two of Swords. Narinig ko, dahil nasa fortune area mo to, makakapag-decide ka na tungkol sa isang bagay na nahihirapan ka. Narinig ko, darating na this time, yung kalinawan ng isip mo na parang, okay. Now, alam ko na yung solusyon sa problema ko. Now, alam ko na yung sagot sa mga tanong ko. Magiging madali na sa akin ang mag-decide because your heart will determine the right decision. Lilinaw sa isip at puso mo yung tamang hakbang. Kaya magiging madali na this time yung pag-decide mo sa isang bagay. So, congrats po. I-claim mo na to para sa mga nahihirapan mag-decide. Sabi na yung spirit guides, darating din this time yung solusyon sa problemang yan. You will have this great decision moving forward. So, congrats po. Like and claim mo na yan. The Two of Swords, the Seven of Cups. Yes. Tugmang. Seven of Cups is all about confusion. Nako-confuse ka kasi meron mga other options sa problema mo. Parang sabi mo, ang dami-dami kong pwedeng puntahan, ang dami-dami kong pwedeng piliin dito, Seven of Cups. Alin kaya dito ang pwede? Gulong-gulo ka na, confused ka na. But, sa tulong ni Ace of Cups in your background, yung puso mo magde-decide for you. Parang makikita mo kung nasan yung passion mo, nasan ang pagmamahal mo, nasan talaga yung gustong-gusto mong piliin. And those options na talagang magulo, nakakalito, lilinaw na yan this time, makakapamili ka na. So, congrats po. So, i-claim mo na to, clarity of your options, clarity from confusion, at mahanap na yung tamang desisyon sa gagawin mo. Congrats po. In the area of what's your near future, you have the Chariot card. Kitang-kita ko rito na iiwanan mo na talaga yung past at makakapag-decide ka na and you're on to this new adventure. Meron ka ng bagong aasikasuhin, meron ka ng bagong journey, iiwanan mo na talaga yung bagay na hindi para sa'yo. Nakita ko talaga you will follow your heart. At bibitawan mo na, isasara mo na yung isang cycle ng buhay mo at ready ka ng pumunta sa bagong level ng life mo. Some of you are traveling with both cards, the Chariot card and the World card, telling me yung iba sa inyo ay mag-travel. Maaaring lilipat ka ng ibang kumpanya, ibang trabaho, ibang bansa, o ibang lugar. Because nakita mo, nandun yung fulfillment ng heart mo, nandun yung success mo.
Ready ka na iyakapin tong bagay na ito sa buhay mo, which is good for you. Congrats po. At isang paalala, kapag po lumalabas si Chariot card, ito ay isang indikasyon ng matagumpay na journey. So, you're being blessed this time with a very, very successful journey. Sabi rito, ready ka na, and that the universe is supporting you sa balak mong gawin na ito. So, congrats po. The Chariot card, tumalon, the Seven of Wands. Yes. Seven of Wands, sabi dito, kung ano man yung gagawin mo, kung ano man yung journey na yan, you need to defend your decision. Kasi for sure, maraming tao sa paligid mo ang tataas ang kilay. Parang sabi, Scorpio, sigurado ka na ba dyan? Pero ikaw, sinusunod mo lang naman ang puso mo eh. Sabi mo, ito talaga yung gusto ko eh. So, defend it. Prove to them na talagang tama ka, na talaga namang papanindigan mo with conviction itong desisyon na ito. So, para narinig ko, ilaban mo yan, idiretso mo yan, kompletuhin mo yan, tagumpay ka dyan para ma-prove mo sa kanila na tama itong pinili mo. Okay? Defend it, prove to them, stand your ground, stand by your decision. Okay? In the area of what's missing, ano yung kulang na kulang sa buhay ni Scorpio para ma-solve na yung problema, para makuha na yung manifestations? The Lover's card, yes. Lover's card, love, puso, commitment, passion. So, ito ang kulang sa'yo. Para ma-solve na yung problemang yan at totally makuha yung manifestations mo, you need to ask yourself, ano ba yung mahal ko? Ano ba yung malapit sa puso ko? Ano ba yung gusto kong sundin sa aking puso? And ito yun, love, passion. Something na hindi mo kayang mabuhay nang wala ito. Or alam mong bubuo sa pagkatao mo this time. Ready ka nang bitawan yung dati kasi alam mong ito na yung saysay ng buhay mo moving forward eh. So, kailangan daw dito commitment, panindigan mo, no? Give your full commitment and trust and action para dito. For example, committed ka, pangarap mong buuin yung restaurant na yan. So, give your whole passion and love dyan. Buuin mo, mahalin mo, para mahalin ka rin pabalik. Makuha mo yung magandang outcome, ma-reach mo yung manifestations mo, at ma-solve na yung problema mo this time. Kaya ka na problema kasi ayaw mo sundin ang puso mo. Ayaw mo sundin yung mahal mo. So, that is something that you need to take into consideration this time. The Lover's card, clarify natin, you have the Ten of Wands, yes. Sabi na yung spirit guides this time around, you have a lot of responsibility. Marami kang pasan-pasan sa likuran mo, sa balikat mo. At sometimes, hirap na hirap ka na. Sabi na yung spirit guides, ibaba mo na daw dyan yung mga bagay na hindi na importante para sa'yo. For example, ikaw ang breadwinner, marami kang mga obligasyon, baka naman yung ibang obligasyon, pwede mo na ipasa sa iba para mapagtuunan mo naman ng pansin yung para sa'yo. Yung mahal mo, yung tibok ng puso mo, kumbaga. Kasi nga, ang dami mo dala-dala eh, kaya nahihirapan kang yakapin yung para sa'yo. So, pagaanin mo daw yung buhay mo, pagaanin mo yung journey mo. If there is something na talagang nagpapabigat sa'yo, let it go. Bitawan mo, i-release mo. So that, mayakap mo talaga ng tuluyan, full-heartedly, itong bagay na papanindigan mo moving forward. Okay? Napaka-importante. Piliin ng love mo, piliin ng passion mo, at doon ka mag-commit. Kasi kahit gaano kabigat yan, kahit gaano kahirap, katrabaho, or kabusisi, hindi mo yan susukuan kasi mahal mo. Kasi importante sa'yo. Kasi passion mo yan. Okay? Napaka-importanting missing card para sa'yo. So, Scorpio, ito po ang inyong problem solving manifestations confirmed. Manifestation dust po para sa inyong lahat. Pagkatapos mong panoorin to, solve na ang problema, makukuha mo na ang manifestations mo. So, congrats po. So, saan po kayo nakaresonate? Comment down below na I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Scorpio. I love you. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.